today's video, share ko sa inyo yung 10 plants na sa tingin ko ay mabilis magkaroon or maglash. Mabilis din siyang alagaan, hindi maselan sa mga potting mix. Hello viewers! Ako si Donna at nagsishare po ako o gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na plant ay itong aglaw na sweet orange. Cute na cute ako dito sa sweet orange na to kasi bawat bagong dahon na lumalabas sa kanya, iba yung texture, iba yung kulay na lumalabas sa kanya. Pero syempre, may nagre-red na, may pagka-pinkish na, may pagka-orangey. Ang cute, kaya siya naging sweet orange kasi pagka tumatanda na or nagmamature na yung dahon niya, nagiging orange na siya. Ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon. Yun nga lang, kailangan mo sa sweet orange ay iniikot-ikot siya kasi pag hindi mo siya inikot-ikot na nakastay lang siya doon, tapos yung sunlight mo ay hindi talagang hindi yung bright sunlight, morning sunlight lang, one-sided lang ang mangyayari sa kanya. Pupunta lahat ng dahon papunta doon kasi mabilis nga siyang makaano sa environment. Itong na to, sweet orange na to ay galing sa Malaysia, pero mabilis acclimate, mabilis siyang alagaan, mabilis siyang yung hindi siya lusawin, mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon. Pero hindi ko pa naranasan sa kanya magkaroon siya ng bulaklak. Puro dahon yung lumalabas sa kanya. Parang ang tagal ko na ring nag-aalaga nitong mga sweet orange na to, pero hindi pa ako nakakita sa kanya ng bulaklak. Siguro talaga hindi siya masyadong mabilis magkaroon ng mga bulaklak. Mas mabilis yung mga suksum, mga tricolor, mga ganon, pero siya ay hindi masyadong mabulaklak. Pero okay na din kasi kahit matagal siya magkaroon ng baby, ang dahon naman niya sunod-sunod. Pagka nakabili ka nitong 4 lang na dahon, ang bilis niyang magkaroon ng mga dahon. Number 2 na plants na super bilis. Dito lang sa inaalagaan ko ha. Di ko lang sure kung dyan sa inyo ay mabilis din siyang dumami or mabilis din siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Etong si Fiddle Lime. Dati nung nag-full care tips din ako dito kay Fiddle Lime, ang bilis niya talaga, bongga talaga. Nasabi ko na rin yan doon. Bongga yung mga ugat niya. Isang dahon lang, maya't maya, mga ilang araw lang, may dahon na ulit siya or may panibagong mga roots na siya kaagad. Mabilis siyang mag-acclimate. Kahit yung mga binili ko sa kanya ay mga galing pang Mindanao, ang bilis mag-acclimate at ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon. Kahit hindi ko lagyan ng pole, talagang binding siya, paakyat siya talaga. Talagang pinapakita niyang philodendron talaga siya. Kasi hugging siya, pagka nilagyan mo ng pole, hinahag na talaga yung pole. Tapos yung, kunyari sa, sa puno mo siya ilagay, talagang mabilis siyang umakyat. Ang ganda ng mga dahon niya, tapos ang cute ng, parang ang sexy ng dahon niya. At ang bilis niyang alagaan, kahit anong potting mix, mabilis lang siyang magkaroon ng mga bagong ugat. Number 3 na plants na super bilis din, paramihin super bilis i-propagate, tapos super bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon ay itong si Laxiflora. Para siyang succulents, ay kalanchoey siya. Uri siya ng kalanchoey na succulents na ito ay putol-tusok lang din pagka magpo-propagate ka. At ang maganda sa kanya, kahit kakaputol mo lang, pagtusok mo sa potting mix niya, ilagay mo na sa direct sun, hindi siya malulusaw, hindi siya masusunog. Magkakaroon siya agad ng mga bagong ugat, mga bagong dahon. Tapos, ang maganda sa kanya, pag naka-direct sun siya, ang ganda ng dahon niya para siyang rose. Medyo siya, yung parang firm siya. Tapos yun nga lang parang naglelegi siya. Pero naman, ang ganda ng mga kulay niya. Nagba-violet, tapos may brown sa dulo, sa tips ng mga dahon niya. Unlike pagka hindi siya naka-direct sun. Pagka low light yung nakukuha niya, green na green yung dahon niya, tapos parang pale lang yung dahon niya. Pero ang bilis niya alagaan. Kahit isang dahon makakapagpabuhay ka ng bongga dito. Tapos kahit anong potting mix, loam soil or garden soil lang, bongga siya, hindi siya madaling malusaw. Yun nga lang syempre, pagka ito kasing mga succulents natin, pagka dilig ka ng dilig sa kanya, dun siya maglulusaw. Pero itong naman, Laxiflora naman na to, tolerate naman niya yung na-overwater ng 1 beses, 2 beses. Pero syempre, kung buong magdamag, buong maghapon, tapos buong 1 buwan na siyang nakababad sa tubig, doon na siya mabilis malusaw. Pero pagka nauuhawan mo siya, mas okay sa kanya. Pagka nakadirect siya, kahit 1 beses lang sa 1 linggo, kaya rin niyang mabuhay. Depende siguro sa pwesto na paglalagyan mo sa kanya. Huwag mo siyang diligan ng diligan kasi succulents din siya. Mas tolerate niya yung mauhawan siya kaysa sa diligan siya ng diligan. Number 4 na plants na super bilis niyang alagaan, super bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon, ay itong mga variety ng Epipremnum. Lahat ng Epipremnum pinatum ay mabilis magkaroon ng mga bagong dahon. Yun nga lang, syempre, depende yun pagka ilan yung pinropagate mo. Medyo, pag pinropagate mo sila, medyo hindi mo na sila magkakaroon ng mga bagong dahon. Pero pag nag-establish naman na sila sa potting mix mo, tsaka sa pot na pinagamitan mo sa kanya, mabilis na siya, sunod-sunod na yung mga bagong dahon niya. Kahit anong variety ng Epipremnum pinatum. Mapaalbo pa yan, Epipremnum sunburst, Epi aurea, kahit yung mga Cebu blue,
Ay, cute na cute ako sa sunburst ko. Ewan ko lang kung may bagong propagate akong sunburst. Ay, ang cute talaga niya. Yung dahon niya, iba rin yung ano niya, texture ng dahon niya, iba yung hinahatid niyang ano, kulay ng dahon. Medyo may pagka minty kasi mahilig ako sa mga minty na kulay. Ang cute na mga dahon niya. Tsaka yung aurea din, ang bilis din niya magkaroon mga bagong dahon. Mabilis din tong paano yan, yung parang ano, tawag dito, fenestrate. Basta iano mo lang, lagyan mo ng pole, pakapitin mo sa pole, magpe-fenestrate yan. Ito, matagal tong i-propagate pagka 2 dahon lang or mabagal siya itong albo na to. Pero pagka okay na siya dito sa potting mix niya, maya-maya mga ilang linggo lang, magkakaroon na siya ng bagong dahon. Ito, baby leaf niya na yan, bago na yan. Susunod niyan, sunod-sunod na yung dahon na yan. Tapos lagyan mo na siya ng pole kasi mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Number 5 na plants na super bilis din alagaan at ang ganda niya i-propagate, tapos ang ganda pa ng mga dahon niya. Lumalapad ng bongga lalo na pagka may pole siya. Itong mga Paraiso Verde. Yan, kahit mura na siya ngayon ay bentang-benta pa rin to kasi ang ganda ng mga dahon niya. Tapos ang bilis niya pang alagaan. Ang bilis niyang dumami, mapabayaan mo lang siya ng 1 buwan doon sa pool niya, ang tangkad niya na kagad. Lalo na kahit makalimutan mo siya, caring-caring niya kahit mauhawan siya, hindi siya alagain na plants. Number 6 na plants na sa tingin ko ay super bilis din mag-lash, kasi yun yung danas ko sa kanya, ay itong Calathea rattlesnake. Yan, ang bilis din niya magkaroon ng mga bagong dahon. Maya-maya, parang everyday ata, parang napapansin ko dito sa rattlesnake ko. Marami na kasi ako na-propagate dito sa rattlesnake ko na to, kasi nga, ang bilis lang niya i-propagate. Pag hiwag-hiwagin mo lang yung mga ano niya, mga stem niya na may kasamang mga ugat, kasi hindi mo masyado makikita na yung mga kamote, maliliit yung mga kamote niya, pero meron silang mga parang gabi-gabi dyan sa ilalim nila. Pero madalas hindi mo yun makikita kasi yung mga stem niya kasing laki ng mga gabi-gabi, parang stem lang talaga siya, pero sa ilalim meron siyang mga gabi-gabi. Ang bilis niyang i-propagate, ang bilis niya magkaroon ng mga bagong dahon. Kahit Calathea siya, ano siya, mabilis lang siyang alagaan kasi 'di ba, ang Calathea hindi ganoon mabilis malusaw, mabilis masunog yung dahon. Pagka nakalimutan mong diligan, ay nasusunog agad yung dahon. Pagka naman nasobrahan mo naman diligan, nalulusaw din yung dahon. Siya, si rattlesnake, isa sa pinakamabilis alagaan na na halaman na Calathea. Number 7 na plants na super bilis din alagaan at ang bilis niyang dumami. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ang bilis din niya i-propagate. Etong mga flapjack. Etong mga flapjack na to, parang uri din siya ng mga kalanchoui, pero malapad siya yung mga dahon niya. Tapos, ang bilis niya lang i-propagate. Isa rin siyang succulents, kung sa hindi ako nagkakamali. Ang ganda ng mga dahon nito. Meron ako nitong variety na Malaysian variety, tsaka meron akong natural lang yung original na Filipino flapjack, or yung dito talaga sa atin na flapjack, yung green lang. Tapos yung Malaysian kasi may pagka red yung dulo ng dahon niya. Parehas silang mabilis alagaan, parehas din silang mabilis magkaroon ng mga babies. Pag pinropagate mo yung mga babies nila, mas bongga yung mommy leaf niya kasi siya, magkakaroon na naman ng mga bagong babies. Tapos yung mga babies niya, pag sineperate mo sa mother plant, ang bilis niyang lumaki. Halos malakihan niya na yung mga mother plant nila. Ang bilis niya alagaan, tapos ang cute nila pagka nakadirect sun. Kahit hindi mo siya diligan ng 1 linggo, caring-caring niya, nakadirect sun pa yun. Cute na cute ako sa kulay niyang red na yan, parang may lipstick siya sa dulo ng dahon niya. Kasi lalo pagka nakadirect sun siya, ay bongga talaga yung pagkapula niya. Ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon. Tapos yung mga babies niya, talagang ang bilis magkaroon ng mga bagong ugat. Hindi ako naglalagay ng kung ano-anong potting mix or kung ano-anong bibilin pa ako ng mga mamahaling potting mix sa kanya. Lumsoy lang na may pames, bongga na siya sa potting mix na ganun. Kering-kering niya, hindi siya nagsesilan sa akin. Number 8 na plants na super bilis ding paramihin. Ang bilis din niyang kasing dumami. Yung mga, kahit putulin mo siya ng putulin or propagate mo siya ng i-propagate, bongga yung mga bagong stem na lumalabas sa kanya. Mabilis siyang paramihin. Etong rotundum na Aglaonema. Ang ganda ng veins niyan. May pagka red yung veins. May pagka parang brown yung veins. Ang cute, kaso nga lang, syempre, pagka laging nauuhaw yung plants natin or yung pagka kailangan na talaga nilang i-repat, kailangan mo na talaga siyang palitan ng potting mix or i-repat or ng pot, palitan ng pot. Kasi pagka yung Calathea, yung aglaw natin, pag laging nauuhawan kasi nga ang dami na niya, mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon at bagong ugat, i-propagate mo siya kasi maglulusaw yung mga dahon niya, matutuyo lagi yung mga dahon niya sa ilalim. Pagka lagi siyang nauuhawan kasi nga nag-aagawan na sila, mabilis nang matuyo yung potting mix niya. So, yung rotundum na to, isa to sa pinakamabilis. Kaya kailangan ilista mo yan siya na
check mo kung naglulusaw na yung mga luma niyang dahon or yung mga mature niyang dahon kasi indication yon na kailangan mo nang mag-repat sa kanya. Number 9 na plants na super bait alagaan, tapos hindi siya lusawin kahit pa-variegated or kahit hindi. Ito yung mga uri ng mga Florida. Florida Ghost, Florida Beauty, mga Glad Hands, ganun yung mga itsura niya. Yung mga reverted. Ang bilis lang niya alagaan, lalo na i-propagate kahit variegated pa, lalo yung mga Florida Beauty. Danas na danas ko sa kanya na, yun nga lang syempre yung potting mix na gagamitin mo sa kanya. Bago mo siya ilipat doon sa loam soil, i-propagate mo muna siya sa, alam mong magta-thrive siya, alam mong siya magkakaugat, alam mong hindi siya ma-overwater, tsaka hindi siya magkakaroon ng mga peste, para magkaroon ka ng propagation na talagang 100% dito sa mga Florida Beauty na to. Pero ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon. Kahit na nagfo-full bar halos na yung mga dahon niya, danas ko sa kanya talaga. Pero ang gamit ko sa kanya nun ay moss. Hindi ako gumamit ng ang tawag dito, yung mga loam soil or kung ano-anong potting mix. Nilipat ko siya sa loam soil, nilipat ko siya sa Aroids mix, mga ganun, after ko siyang magkaroon or after ko siyang paugatin doon sa moss. Yun, bongga na talaga yung mga dahon na lumalabas sa kanya. Tapos, ang bilis niya magkaroon ng mga bagong dahon. Lalo na tong Florida Ghost na to, kahit putulin mo na yung putulin, magkakaroon ng baby leaf agad yan. Tapos, ang maganda doon, nagiging dalawa pa. Yung growth point niya, may baby doon sa kabila, magkabilaan. Ang bilis niyang pabuhayin. Kahit na yung mga ugat niya ay hindi ganun kahaba, ang bilis pa rin nilang pabuhayin. Mabilis pabuhayin, mabilis din siyang maglash. Pag hindi mo siya pinutol doon sa humahaba ng humahaba yan, bongga yan. Lalo na pagka nakadikit yan sa pader, ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon. Number 10 na plants na super bilis din alagaan at ang bilis niya i-propagate, tapos ang bilis niyang maglash. Etong Branchanum ko na to, yung Branchanum Philodendron. Diba, hindi mo akalain na mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Tapos, ugat. Ang ganda ng ugat nito, may pagka-red-red yung ugat nito. Ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong dahon pag pinropagate mo. Hindi mo akalain kasi silvery yung dahon niya. Kaya hindi mo akalain na mabilis siyang makapag-produce ng mga bagong ugat tsaka bagong dahon kasi nga hindi naman green yung mga dahon niya. Pero sa danas ko sa kanya, sa pag-aalaga ko dito sa Branchanum na to, apakabilis niyang alagaan, apakabilis niyang i-propagate. Tapos maganda sa kanya kasi kung gusto mong palakihin ng palakihin yung mga dahon niya, ilagay mo lang siya or lagyan mo ng pole, padikit mo sa pole yung mga ugat niya, bongga yung nagiging dahon sa kanya. Pwede kang magsimula sa super liit lang na dahon, 2 or 3 dahon sa kanya, bubongga siya ng super laki talagang dahon. Pagka maganda yung pag-aalaga mo sa kanya, maganda yung potting mix sa kanya, tapos yung pwesto niya nagustuhan niya, ang bilis niya talagang magkaroon ng mga bagong dahon. Danas ko yan dito sa Philodendron Branchanum ko. Kung bago ka lang nag-aalaga ng Philodendron Branchanum, meron akong full care tips niyan. Ayan yung video na yan. Click mo na lang.